Okay. Good morning. Hi. Hello. Alala ko yan ang lagi niyo sinasabi sa klase. Magandang umaga. Palakpakan natin ang ating Dr. Gayola at kanyang mga kasamahang principal. Palakpakan natin sila na at ating singing vice mayor. May tinatago. Tago mo na lang. Magaling na rin ang kumantayan Vice Mayor G. Atienza. Sa inyo lahat na nandito, good morning ulit. Today, magsasama-sama tayo sapagkat kayo'y hinihila ko sa isang daan kung sa pagsasaayos ng ating mga pang-edukasyong programa. As you all know, since July 1 of 2000, messages, policy, vision of the administration towards 10 years. And lagi kong sinasabi yung salitang MBN. Yung iba na-confuse, ano ba yung MBN? At ito po ay tatong letra na isang konsepto ng pamamahala kung paano pinatataas ang antas ng pamumuhay ng tao, mamamayan o kanyang nasasakupan. Ang MBN ay ibig sabihin minimum basic needs. Ano nga ba ang mga nakatalo sa minimum basic needs? Housing, education, healthcare, and jobs. These are the things that I personally, since then and today, and it will be tomorrow, na pamamaraan kung saan ang mamamayan, yung kalidad ng pamumuhay sa kanyang pamamayan ay pinupuhunan ng kanyang pamahalaan. Kaya kung bagamat tayo'y tukod ng tukod, talagang Diyos ko, si Judith, best friend ko. May Judith sa Meralco, may Judith sa internet, may Judith sa tubig. Pero ang lahat ng pamilya ay bahagi ng responsi sa pamumuhay. So, ibig sabihin, ang gobyerno pala is parang buhay din. Araw-araw gumagastos tulad ng tao. Whether you like it or not, whether may income or not, whether sapat or not, may toskas para mamuhay. Kaya sabi ko, in what way, pwedeng umaang karoon ng breathing room ang mamamayan. That's why I invested, despite of the lack, minimum resources. Whatever is there, whatever is left, and whatever is going to have great portion of our resources will be dedicated to MBN. And I'll tell you why am I doing it. Bakit ko yun ay gusto ko tugunan? Tingnan ko rin kung tama ako. Please correct me if I'm wrong. And I want mine. Ang isang pamilya, kapag may maayos na masisilungan, may kapanatagan sa gabi. Kung wala bumagyo, magkaroon ng dilubyo, may masasabi siya sa sarili niyang mauwian. At hindi ka natatakot na kakatuloy ka nung nagpapakupo sa'yo. Kasi Judith din ang pangalan nung nagpapakupo sa'yo. At kapag
Kapag ang ama ay ina, may trabaho, may kabuhayan ang pamilya. At ang bata, gising sa umaga, papasok sa isang maayos na pasilidad, pang-publiko, para lang. Kapag ang buong pamilya ito na nabanggit na bilang halimbawa, ay siya'y nagkasakit, may maayos na ospital na pupunta. And I don't know, ganun din ba umiikot ang buhay ninyo? Gising sa umaga, pasok sa trabaho, sana walang baha. Kasi puro po ang inaabot. Pag nababa, palusog na ang mga katawan. Kamustahin ang anak, kamusta ang eskwela mo yung araw na ito. Kamusta ang trabaho, kapag-alala, may kamustahin center. May mga equipment sa hospital. So, if that is affirmative yung inyong tugon sa inyong puso't isipan, then we must continue. And today is another simple little effort of your city government to empower our teachers or our learners. You will prioritize in terms of expenditures ng inyong pangalaman. One, naniniwala ko magagaling naman kayo. Bakit hindi? Kaya ako yung private. Kung hindi kayo nagtsaga mga teacher ng kinder at grade 1 sa kakulitan ko ng araw, malamang hindi ako mayor ngayon. Because I, one of many, is a product of public education system. Mapansin niyo, yung teacher ko sa Mr. Salvador, binigyan ako ng 75 sa English. Pero ngayon, pa-English na. Charot. Ang 5 minutes lang yun. After that, finish or not finish, pass your paper. But see, imagine today with the tools, equipment that it can bring to our students. Kami nung araw, umpisa, talagang lahat ng an-an aabutin mo. Kasi mapupuro sa iyo ng teacher. Ako voluntary. Ako nagpo-volunteer ako lagi kay Mrs. Naseste. Kasi pang-GMRC ko yun. Sayang yun eh. Alam mo nung araw. Pero, katulad yung naririnig nyo ngayon, or nangyayari ngayon, balik eskwela. Kung araw walang balik eskwela, pag nasa eskwelahan na kami, on the first day of class, meron kami yung nameplate for familiarization of name. So it is a requirement sa amin, bago pumasok ng first day, kailangan merong nameplate. Sinasabi na yun sa orientation. At tapos, after that class, sabihin ko, class, ilang buwan na maalikabok ang ating classroom. Naku, hindi naman kumikintab na itong magulang semento natin. So, the following day, we were asked to volunteer. Magdala ng floor wax, punol, at basahan. So, kahit na ako naman, siyempre, ang bago ko lang, 50 centimos. Pero yung 50 nung araw nakakabili ng palitaw. Yung palitaw, malakas yun. Mabigat sa tiyan yun. The thing is, dahil wala naman akong pambili, at hindi ako mabibili ng libo, ang ginamit ko, physical donation. So, lagi ako nagpupunod. Lagi ako nagpupunod. Kaya, ang GMRC grade ko, nabili. Kumahita ng bata. Dahil nag-circumstansya marami. Kung siguro na iba-iba ako na nakaluluhod sa buhay. I really don't know. I'm just telling you experience that through the initiative of teachers, through the guidance of teachers, persistency of teachers, and love
their students. Ito po ngayon sa harapan. Produkto ninyo. Pwede pala. That's why, pumanatag kayo, mga guro. Pinatawag ko talaga kayo ngayon kasi bago man kayo sumabak sa gera, magkita-kita man lang tayo. Because there will be 1 year of you meeting new students, new attitude, new mindset. And through your effort and continued showing love for your students, you are about to go honing the future of the city and the nation. It is very critical. And you know it better than me, especially yung mga principal natin, mas alam nila ito kaysa sa akin, na itong edad na ito yung edad na para maglupa. Na kung ano ang itinanim mo, siyang aanihin natin pare-pareho sa lipunan. Kaya sana, bagamat alam ko, yung gastusin nyo sa bahay hindi sumasapat sa sweldo. Sana patuloy ninyong mahalin ang mga batang Maynila. And I'm pretty sure some of you here nadiwalay sa boyfriend. Oh, kita mo?